Magandang hapon mga kajak. Ito. Sabi ng may-ari na tumutulo ito. Ang palagay niya ay yung kulan o tangkulan. Pero kapag checkin mga kajak, syempre kailangan mo natin check. Sa ilalim muna. Pero dito mga kajak ko yan. Yun. Yan. Makita nyo may kulay pink dyan. Coolant yan. So doon sa may thermostat may problema. Magkano ka muna baka tumulsik sa iyo. Nabuksan mo na? Okay. Kasi natin lahat yan pati ito. So ayan mga kajak, inalis muna natin yung yung dito sa may headlight tsaka yung ating alternator. Ayan, para maluwag. So babaklasin natin yan para mapalit. Baklasin natin yan, mga tornilyo 8 ang gamit. Mga kajang nakuha na natin. Sira na yung gasket. Ito yung kanyang thermostat. Check natin kung gagana. So bukas siya, gumagana naman. Nakita nyo, nakabuka. So good naman to mga kajak. No need na palitan. So gumagana pa yung thermostat. Okay pa. So mag-close yan pagka nilagay natin sa tubig na malamig. Nakabukas. Ano natin. Ayan, nakabukas. Naka-open. Tingnan natin kung babalik. Ayan, nakabukas. Sausaw natin sa tubig. Ayun. Ayun. Kita nyo nga pala. Bumalik na siya. Nag-close na ulit. Haba din. Ayun. Sarado na. So, okay pa yung thermostat. So, mga kajak, napalitan na natin yung water tank. Tapos yung thermostat sa ilalim na may pumapatak-patak dati ay wala na. So, hintayin lang natin yung temperature natin para makapag-bleed tayo na maayos. Nandito yung scanner natin. Yan. Pumapalo na siya ng 73. Okay. Hanggang sa mainit na mamaya makita natin kung hindi siya mag-overheat. Kasi hindi naman tayo nag-drain na maigi dahil thermostat lang naman pinalitan natin. So, para sigurado tayo, ito yung bleeder. Yan.
bubuksan nyo lang yan ng konti. Pagka mainit na kasi yan, ay lalabas yan. Let me explain ko ulit. So, meron tayong ECT, meron tayong thermostat. Yung thermostat na ginawa natin doon sa may housing na yun, may thermostat. Pagka mainit na yung makina, magbubukas ang thermostat, yung malamig na galing sa radiator, papasok ngayon sa makina. Ngayon, ika-cut off niya yun ng thermostat. Pag malamig na yun, ika-cut off ng ECT para yung thermostat natin dahil malamig na, babalik na, magsasarado na ulit. So, ganun pa, ikot-ikot lang yung cycle niya. No? So, hintayin lang natin hanggang sa mainit na siya para sigurado tayo na hindi siya nag-overheat. So, binibleed ito. Dito. Kita niyo ito mga kagat. Yan. Bubuksan nyo lang yan. Tapos may tutulo dyan. Sigurado yung solid na yung tulo. So, para sa ngayon, wala pa naman. Dahil malamig pa rin. Wala pa naman. Hintayin natin. Maabot na tayo ng 79. Mga kajak, sana may natutunan kayo dun sa ating ginawa na thermostat housing. So, pagka may leak yung sasakyan natin, kagaya may-ari sabi, magpapalit ako ng water tank kasi nga may leak yung aking sasakyan. Hindi po agad-agad doon, maraming pwedeng pagmulan ng leak ng tinatawag ng coolant. Nandiyan yung radiator, nandiyan yung thermostat housing, nandiyan yung mga hose, nandiyan sa may cap, nandun sa may reservoir o yung water tank. So maraming pwedeng pagmulan ng ating tinatawag na leak ng ating coolant. Pero pag nagbabawas yung ating coolant, tapos wala kayong makita kung saan pumapatak, meron naman tinatawag na leak sa tinatawag na cylinder head. So papasok doon, maghahalo naman yung tinatawag na langis at tubig. So mga katsak, ipacheck natin pagka nagbabawas yung ating coolant, nagbabawas yung ating radiator, para makasigurado tayo at hindi tayo mapagastos na mag-overheat ang ating sasakyan. Muli, Jack of all trades, how to care, a shop that cares for your car.